Hi guys! Welcome back to my channel, and this video guys is very important. Bakit? Kasi regarding ito sa medical experience ko and sputum test and dun sa mga nagpa-upfront medical dyan sa Pilipinas. So guys, kung naka-receive kayo ng letter with IRCC or what it does mean, so itong video na ito is right for you. So, pero bago natin pag-usapan yan guys, no, mahababang video to. And nandito tayo ngayon sa Quebec City. Malapit tayo dito sa hospital na pupuntahan natin. Explain ko sa inyo yung letter. Yun nga, mag-intro muna tayo bago natin umpisahan. Let's go! And guys, itong video na ito guys, wala akong ka-experience kung ano yung mangyayari pa. So, i-share ko lang sa inyo ito, raw experience right in front of you guys kung ano yung mga mangyayari guys, okay? So, actually ang idea ko dito, hindi naman ganun ka-same sa Pilipinas. Kung sa Pilipinas guys is nagkaroon tayo ng 3 times and hindi different schedules. Tapos ang tagal, dito wala naman ako nabalitaan regarding about that. Dito parang one time take lang siya guys and then may result na agad. No, unlike dun sa atin yun sa Pilipinas, so siyempre kailangan siguro nila yan dahil nga papalis pa lang tayo. And dito kasi final na, so mas mabilis na siguro to. So later on, i-update ko kayo kung ano yung mga mangyayari. Pero regarding nga dun sa mga medical experience nyo sa Pilipinas, no, hindi pa po tapos yan guys. Meron pa po dito yan sa Canada, Quebec, or any part of Canada guys, no. At makaka-receive kayo ng letter from IRCC para nang sa ganon, makita nyo yung schedule nyo kung kailan at ma-update nyo rin yung hospital guys kung napanood nyo yung other video ko, no, na sinabi ko naman sa inyo na kayo yung tatawag sa kanila at magpa-schedule kung kailan para ma-update sila at mabigay nila yung tamang schedule sa inyo kasi babaguhin pa nila yan and then mag-aantay pa kayo ng mga 3 to 4 months na bago kayo tawagan. So ganun po yung experience ko ngayon. So today is my day na kung kailan na ako magpapamedical. At I have no idea guys, nandito ako ngayon, no, malapit dito sa hospital, kung tawagin nila sa Francis Institute de Cardiologie de Quebec, okay? So, ayan, sama-sama tayo guys na ma-experience kung ano ba yung final medical natin dito. And I hope na wala naman po sigurong ibang result, no, na pasado naman na tayo kasi sinasabi nga nila dyan sa Pilipinas na okay lang na na-hit ka na, nandiyan ka na, so diyan ka mag-medical, diyan ka maggamot, at least nandiyan ka na, hindi ka na uwi-uwi, di ba? So, let's see guys, pero I hoping guys na everything's fine, na walang problema, para tuloy-tuloy yung trabaho natin, and tuloy-tuloy din yung mga pagbigay ako ng information na katulad nito sa inyo guys, no, kung ano yung mga experience ko dito sa Quebec, Canada regarding my medical experience sa work and everything guys. So, ayun, medyo gutom na rin ako. And puntahan muna tayo sa mga, ayun, favorite natin, no? Kasi malamig dito, coffee shop, syempre. Oh, ayan, lakad-lakad tayo kasi pakita ko sa inyo yung view dito. So let's go na guys, malakad na tayo at ako'y gugutom na. So ayan, ulitin ko guys ha. Once na maka-receive kayo ng letter at nandito na kayo sa Canada, no, from IRCC or from immigration pa lang guys, binibigyan na kayo ng mga instructions. Sundin nyo lang yon. Tumawag kayo kaagad dun sa number na nakalagay dun sa instructions or dun sa letter na ma-receive nyo from email or to postmail. And magpa-update kayo ng inyong schedule para nang sa ganun may schedule nila kayo kung kailan ang date ng medical nyo. Kasi mag-aantay talaga kayo guys ng 3 to 4 months na katulad namin at yung isang kasamahan ko guys wala pa nare-receive, ako pa lang. So kaya napaka-importante yung ma-update kayo lagi sa sa mga ganitong sitwasyon guys dahil hindi nyo alam kung kailan ang schedule nyo. Napaka-importante po niyan. And I think dito ako dadaan sa kabila kasi may doon, may mga construction. So dito tayo. Kaya pag summer dito guys, no, maraming construction dito sa Canada, Quebec. And saan man party yan. Ayan, so naglalakad tayo. Ayan. So ayan guys, no. So we'll see. Ayan guys, tignan nyo ang ganda rito guys. Oh. Diba? Welcome to Canada, Quebec. Cemetery pala yun. So, napakaganda dito guys. Ay, kalapati. So yun guys, napaka fresh ng hangin, napakalinis at tahimik kahit nandito ka na sa city, no? Pero napakaganda. So yan, hanap muna tayo ng restaurant na makakainan natin. So guys, masaya guys na nandito tayo sa ibang lugar at experience natin yung culture nila,
traditions or anything guys, no? So, ayan naman, pagbutihan pa natin. At so, ito pala yung hospital, no? Hospital. Ito. Okay, no? So guys, nandito tayo ngayon sa waiting area dito sa hospital. Okay, sa admin cardiology in French, or ayun, medyo ano lang tayo guys kasi bawal ang maingay. So, bait sila guys. Pagpunta nyo, may information sa ground. And the second thing is, punta kayo dito sa admission. Pakita ko na lang sa inyo. Tapos mamaya na lang, voice over na lang siguro. So guys, tulit ko lang ito. Ang bilis lang. So, ayun guys, sobrang bilis lang. Pagkatapos, tapos na agad, wala na. Parang, so wait, parang halos 10 minutes lang ako nagantay. Tapos na. Ayan guys, no? So, ayan guys, natapos na tayo. Ang bilis, sobra. Wow, unexpected. Para akong tulala nung natapos ako. At nag-enjoy pa ako, guys. Nag-enjoy. Kasi napaka-entertain ng mga nasa information, tsaka nung doktor guys, grabe. Wala akong masabi kay Doc. Napakabait, napakabolero, welcome niya. Talagang i-welcome ka niya ng paulit-ulit. So, inistampan niya, pinirmahan niya. Eto, tapos na ako. And yung step natin, kailangan natin ito masend sa post-mail, no, para mapadala na natin at ma-review na ng IRCC. And nag-email na rin yung doktor dun sa IRCC. So, ayun guys, no, pag-usapan natin yan later on. Sa bahay siguro. And yun, pagdating natin ng coffee shop, pag-usapan din natin yan. So ayun guys, tapos na. So, ang saya. Grabe experience to. Hi guys, so ayun, tapusin ko na yung video na ito, no? So ang tagal kong hindi in-upload yung video na to. Ang dami kasi nangyari, ang dami kong ginawa. So by the way, no, i-continuation ng video dun, tungkol dun sa medical surveillance natin, no. Well guys, yung experience ko napakaganda, napakaswabe, napaka-smooth, okay? Pagpasok ko ng hospital, kung nakita nyo naman kanina, diretso ako ng information, turo ako sa first floor, tapos diretso ako sa second information doon, tapos tinawag agad ako nung nurse, tapos ayun, pinagkawad ako ng damit, nagsuot ako nung, ano ba ito tawag nila doon, parang wardrobe, no? Tapos ayun, diretso x-ray na. Tapos, ang magandahan dito guys, kahit nandito ka sa Quebec, no? Marami naman yung nag-i-English. So, ayun, be respectful. At madali lang naman sabihin nyo lang, ano, pouvez-vous parler anglais? S'il vous plaît. So ayun, maraming mag-i-English dun guys. Meron yung iba nag-try. Pero napakadali lang naman yung procedure guys. Huwag kayong ma-confuse. Same lang yung proseso sa Pilipinas. Yung nga lang, ang pinakamaganda lang, ang bilis dito guys. At ang maganda rito is hospitality ng mga tao. So doon guys, no, talagang i-assist ka talaga lahat, at kung may tanong ka, ayun, sasagutin nila lahat. So yung nangyari sa akin, pagtapos nun, punta ako dun sa doctor's room, nag-antay lang ulit ako, and then after that, tinawag na ulit yung pangalan ko, ang bilis. So pagkatawag sa akin, medyo pinakabapang ako ng doktor, ayun pala, nag-joke lang siya. So ayun, pagkatapos nun, kinongratulate niya na ako, no? So tuwan-tuwa ako, and ayun, masaya siya, nag-welcome siya na, ano, ayan, welcome to Canada, Quebec, ganyan. Tapos, ayun, tumawag na raw siya sa IRCC, pina-update niya na yung situation ko regarding doon. Tapos, ayun, yung paper ko guys, inistampa niya, pinirmahan niya, and then, ayun, continue pa rin yung congratulations nila sa akin, pati ng mga nurse. So, napakabait guys, no? So, yun po yung gagawin nyo, no? Pagkadating nyo dito guys, hantayin nyo lang po yung letter. Okay, summary natin. Pagdating nyo dito, it's either dun sa officer, immigration officer, may bibigay sa inyo mga information, tatawagan nyo. And then after that, maghihintay kayo ng letter. Ano, hindi ko alam kung 3 to 4 months marireceive nyo na ako, kasi 4 months bago ko na-receive. Then, eto, 5 months na nung nagkaroon ako ng appointment sa hospital. So, almost 5 months. So, pero nakalagay dun sa letter, within 6 months dapat makapag-follow up ka na. So,
hanggat kaya niyo po pagdating niyo dito, follow up niyo ng follow up, mag-email po kayo para mas maganda, para hindi po kayo mangyari dun sa kasamahan ko na hanggang ngayon wala pa rin at nag-aalala na po siya, no? So, continue follow up lang po para po ma-receive yung letter, kasi yung letter, yun po yung pipirmahan doktor, ay stampan, tapos yun po yung ipapadala niyo sa postmail or i-send nyo na lang sa email, mas maganda para po ma-update nyo yung IRCC. So, once na ma-receive na ng IRCC yung letter nyo guys, ayan, magme-message po kaagad. Kasi sa akin, nag-message kaagad yung IRCC and congratulations na okay na yung medical ko, ganyan. So, ready na for work and wala nang problema. So, ayun, tapos pinakita ko rin sa amo ko dito, congratulates din ako dito, sabi pa nga sa akin, okay, so wala ka ng problema sa medical mo, ayun. So, pwede pang mag-extend na mag-extend. Sana nga, ganun lang kadali na sabihin. Pero I hope na maging okay ang lahat dito sa Quebec, Canada, lalo na sa immigration, no? So, yun guys po, para po dun sa mga nagtatanong or nangangamba kung ano pa yung gagawin, ito na po yung guys yung video na ito. Panoorin nyo na lang po yung video ko mula umpisa kung pinas-forward nyo man dito, no? Yun po yung proseso guys, no? Napakadali lang po, sinamarize ko na po at ilalagay ko dito sa comment down below po lahat ng mga procedure. So, yun lamang po guys ang aking experience po dito sa aking medical surveillance. Kaya po, sana po nakatulong itong video na to at mag-subscribe po kayo sa mga hindi po nakasubscribe. Para po sa mga susunod ko pang video, abangan nyo. Meron akong i-upload ulit. Kasunod lang nito at lalagay ko na ito sa laptop ko pa lang sa ko na ma-upload ka na. Ayun, maraming salamat po. Alam nyo na yun. Peace. Thank you. Bye.